Guys, for today's video, with the recent changes or update ni Atome with regards to QR, napaisip lang ako, bakit nga ba mas ginagamit ko si Atomic Credit versus kay G-Credit? Di hamak na nauna ang G-Credit ko kay Atome at binigyan pa ako ng 25,000 na credit limit ni G-Credit. But more than a year na hindi ko siya ginagamit. And kung napapansin nyo, parang mas avid fan ako ng Atomic Credit. So, in this video, sasabihin ko sa inyo ang 6 na reason kung bakit mas okay gamitin si Atomic Credit between the two. Lalo na kung available ang dalawa sa inyo. So, kung gusto nyo malaman yan, samahan nyo ako. Pag-usapan natin yan, sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yun ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, first and foremost, hindi po to sponsored ni Atome. And again, wala po akong collaboration with Atome. Disclaimer lang po, kung makikita nyo siguro with my videos na sa description box, meron akong referral link or referral code ng Atome. It's because gusto ko sanang maabot yung referral reward nila na iPhone. Pero ilang quarters na hindi ko pa naabot yon. So, wala po talaga ako nakukuha ang bayad kay Atome. So, yun. Malinaw po tayo doon. Wala po kaming collaboration ni Atome. Pero, gaya nga na sinabi ko, para akong avid fan ni Atome dahil sa mga features na sa tingin ko ay mas maganda versus with all other lending app or loan solutions. In this video, pag-usapan nga natin or i-compare natin si Atomic Credit versus kay G-Credit. So, bakit silang dalawa? Well, kung mapapansin nyo kasi, meron ng parehas silang QR. So, almost apples to apples comparison na sila. So, kaya pwede natin silang ipag-compare. For my number one reason why Atomic Credit is better than G-Credit is meron siyang Atomic Card. Ayan. Itong card na to somehow acts like a credit card. Ang press release ni Atome is that this is a debit card. While this is a debit card, you need to select savings if asked and enter PIN. But based on feedbacks ng mga user, hindi naman na daw kailangan ng PIN. So, ginagamit na yung tap to pay feature, which is, yeah, dapat naman meron kasi PayWave naman itong Atomic Credit natin. So, yeah, it could act like a debit card when you tap it sa mga terminal. Especially sa mga Maya terminal. Pero kung yung mga old school na mga BDO terminal, baka nga papapiliin pa kayo between savings or credit. So, comparing it with GCash, si GCash wala. Though meron si GCash na debit card, however, itong card na to ay hindi naman directly nakalink sa ating mga G-Credit. Maganda sana kung directly nakalink na rin to, yung tipong may option ka if savings ba ang gagamitin mo or G-Credit. Yeah, basically parang backup, di ba? I think ganito yung plano ni Own Bank sa kanyang ATM card kaya medyo na-delay. Pero kung ganun sana ang ginawa ni GCash, well, para na rin siyang katulad ni Atome na may sort of credit card. Additionally, dahil dito sa Atomic Card na to, well, you can use this card sa mga merchant na nag-accept basically ng card, na yung mga card terminals, as long as na Mastercard siya. Pag nakita nyo na may Mastercard yung merchant, well, pwede nyong gamitin ito kahit wala silang QR. Whereas kay G-Credit, well, kailangan QR merchant yung paggagamitan nyo. Number 2 reason is that yung Atome loans natin or yung paggamit natin ng Atomic Credit, basically yun yung inutang natin, we can convert it into installment kung hindi natin kayang bayaran in full. So basically, you have the option to make that in installment in 3 months or 6 months. So syempre, the longer the term, medyo mas mataas ang interest expense na babayaran mo. However, wala naman tong minimum payment. So, yung total amount due mo, dinivide mo lang sa 3 plus the interest. Kay G-Credit naman, wala naman silang installment, pero meron silang minimum amount due. Ang kinagandahan lang nito, kung walang-wala ka talaga kay G-Credit, mas maliit yung babayaran mo. Pero kung isipin mo naman, installment mo nang babayaran itong na-loan mo kay Atomic Credit. Number 3 reason is, I think and I believe si Atomic Credit mataas ang maximum credit limit na kaya niyang ibigay. Sabi ni Atomic Credit, kaya niyang magbigay ng up to 200,000 pesos as your credit line. Whereas kay G-Credit, I know up to 50,000 lang to. Hindi pa ako nakakakita ng more than 50,000. So, hindi ko pa alam kung meron ba dyang more than 50,000. So, paki-correct nyo na lang ako kung ang credit limit nyo ay more than 50,000. Write nyo na lang yan sa comment section sa baba. Pero, yun nga, up to 200,000 ang maximum credit limit na kayang ibigay ni Atomic Credit. Number 4 reason, and based on my experience,
is madalas ang credit line increase with Atome Credit. Even if hindi mo siya ginagamit, nag-i-increase monthly, kundi man monthly, every 2 months yung credit limit. And kahit sabihin mo natin ang increase ko na natatanggap ko ay mga 3,000 lang, well, it's an increase. Whereas kay G-Credit, parang twice. From 15,000, naging 25,000 ang credit limit with G-Credit. But since hindi ko na siya ginagamit, well, hindi na siya nag-increase. Pero kay yun nga, kay Atome, basta maganda ang credit standing mo, hindi ka nalilate, kahit hindi mo siya gamitin, well, gradually nag-i-increase ang credit limit mo with Atome. Number 5 reason is dahil nandyan na ang paggamit ng QRPH kay Atome, well, pwede na nating ma-convert ang ating credit limit into cash kay Atome. Si G-Credit, pwede rin naman. However, parang medyo tedious siya. Kung sa CIMB app mo siya i-convert, well, ang minimum yan ay 5,000 pesos. Kung sa ibang platform naman, like coins.ph, well, nasa around 1,000 yung limit. Also, if you do this in own bank, nasa 1,000 din yung minimum na limit. So, basically, itong tatlong nasabi ko, yung coins.ph, own bank, at saka CIMB, pare-pares naman sila ng ginagamit na technique para ma-convert yung G-Credit nyo na maging cash. Check nyo na lang itong mga videos na yan kung paano ma-convert yung credit limit nyo ng G-Credit to cash. Pero ang ginagamit kasi dyan is the DragonPay payment system. So, kailangan mo mag-generate ng DragonPay and then from your GCash account, gagamitin mo si G-Credit to pay the bill sa DragonPay. So, basically, ganun. So, parang medyo mahaba yung process. Though, kay Atome naman, gagamitin lang natin si QRPH to scan the QR ni Maya Business or ni Own Bank Merchant para ma-transfer yung fund from your Atome Credit to your Maya Business account or Own Bank Merchant account. So, check nyo na lang po itong video na to just in case na gusto nyo malaman kung paano yung process ng pagko-convert ng inyong Atome Credit into cash. Finally, number 6. Ito yung pinakamagandang reason sa lahat. Atome offers up to 40 days na walang interest. Kahit 5, walang interest. Up to 40 days yan ha. Guys, isipin nyo may sinabi kong up to kasi nakadepende yung number of days dun sa araw kung kailan kayo nag-transact at saka kung kailan yung billing end date nyo. For me, for example, ang billing end date ko is every 13th of the month. Meaning, pag 14th of the month ako nag-transact, well, yung transaction na yon can go as high as 40 days. 40 days na wala kang babayaran. Sino pa ang nagbibigay ng ganun? Ang manaisip ko lang mga credit card talaga, mga full-pledged na credit card. And if you pay in full, wala kang babayarang interest. And same thing with Atome. But comparing Atome with all of the loan services natin, 40 days, napakalaking tulong. And ito pa, guys, tip ko na lang sa inyo. You can use your Atome Credit. Pwede nyo ilagay sa mga high-yield savings like Own Bank na 5% or Netbank kung meron pa dyan naka 6% na Netbank. And kikita pa yung pera nyo. Tapos, ibabalik nyo na lang yon kapag oras na ng bayaran. Kumita na kayo, then pwede nyo ulit-ulitin lang ulit. Instead na magbayad kayo ng interest, kayo pa ang nag-earn ngayon ng interest. So much for that. Natutuwa lang talaga ako dito sa bagong features na to ni Atome na QRPH kasi it opens up possibilities. Like yung nga nasabi ko sa inyo, pwede ka pang mag-earn ng interest income sa mga high-yield savings account. For our question of the day, si G-Credit kasi is mas wider yung reach niya dahil nga sa GCash. So, marami yan nabibigyan ng mga 1,000 G-Credit limit. So, kahit papano mga common tao is alam yung G-Credit. Whereas si Atome, hindi pa siya ganun ka-widespread na kilala katulad ni GCash. Pero sa tingin nyo, for our question of the day, kung magkakaroon ng same exposure si Atome Credit na katulad ni GCash, mas papatok ba ang Atome Credit versus G-Credit? O G-Credit pa rin talaga ang pupuntahan ng mga GCash user? Yan, let me know sa comment section sa baba at may chance kayo manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at John Alton Meliza 8703. Sabi niya pa, shoutout idol. Sana may free GCash. Meron naman po, kaya lang, ano po to random talaga. And answer the question of the day po. So, at John Alton Meliza 8703, shoutout po sa inyo. Thank you po for watching and supporting my videos and channel. Thank you so much. I hope you like this video. Leave a thumbs up. And if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para receive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!